DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Araw po ngayon ng Lunes, June 24, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong muling makakasama ngayong MUP. Magandang umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Ray. Mga balita, pabugso-bugsong pagulan sa bansa. Mararanasan epekto ng habagat at localized thunderstorms. Pilipinas hindi magpapaapi kanino man, ngunit hindi gagamit ng dahas sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapiratang assessment o harassment ng China sa Ayungin Shoal, hindi pa maituturing ng Philippine Coast Guard na act of war. Dating Negros Oriental Arnulfo Teves nakalaya na mula sa house arrest sa Timor-Leste. Suspendidong mayor na si Alice Guo pinatalsik sa National People's Coalition. At PhilHealth, inaprubahan na ang dagdag financial assistance sa mga dialysis patient. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 24 sa buwan ng Hunyo 2024. June 24, 2024, live nationwide via satellite sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga at sa iba pang relay stations ng DZRH sa buong kapuluan. Simulcast sa DZRH News Television sa higit 1,000 cable operators sa buong bansa. Ngayon din po sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Ang mga detalye ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, asahan ng rain showers sa malaking bahagi ng bansa, epekto ng southwest monsoon o habagat at localized thunderstorms. Kabilang sa makararanas ng kalat-kalat na pagulan sa bansa at thunderstorms ay ang rehiyon ng Palawan. Asahan din ang katulad na lagay ng panahon sa Metro Manila, Lawag City, Baguio City, Legazpi City, Puerto Princesa City, Metro Cebu, Bacolod City, Cagayan de Oro City, Metro Davao, Zamboanga City. Ngayon din po mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas. Sa norte naman po ay Zambales, Bataan. Habang gayon din po mararanasan ng mga pagulan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Nagbabala ang pag-asa sa nasabing mga lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides sa panahon ng severe thunderstorm. Magandang umaga Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi magsisimula ng giyera ang Pilipinas. Sa Talk to the Troops sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa City, idiniin ni PBBM na ang mapayapat masaganang buhay ang pangarap ng bawat Pilipino. Wala anyang gobyerno na tunay na naglilingkod ang gustong mapahamak ang buhay at kabuhayan ng kanyang mamamayan. Kaya sabi ni PBBM, sisikapin ng administrasyon na ayusin ang mga isyu sa mapayapang paraan imbis na gumamit ng puwersa o pananakot. Pero idiniin nga na hindi dapat mapagkamalang pagluhod ang pagiging kalmado ng mga Pilipino dahil wala sa kasaysayan ng Pilipinas na yumukod sa sinumang dayuhan. Inulit ni PBBM na hindi magpapasupil at magpapaapi ang mga Pilipino kahit kanino man. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community.
kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. It is an important... Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginawaran naman ni PBBM ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan ang sundalong naputulan ng daliri sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa mismong ang Pangulo ang nagbigay ng pagkilala kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa City sa Palawan. Inarangalan din ni PBBM ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi ang 79 na iba pang sundalo kasama sa resupply mission. Sa kanyang talumpati, sinaluduhan ng Chief Executive ang 80 sundalo na matapang na dumipensa habang inaatake ng China Coast Guard. Ang ginawaan niya ng tropa noong Hunyo 17 ay sumasalamin sa conscious at deliberate choice ng Pilipinas na manatili sa landas ng kapayapaan. Hindi pa kailangan magpasaklolo ng Pilipinas sa ibang bansa sa pagsasagawa ng resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos ang malapiratang harassment ng China na ikinaputol ng daliri ng sundalong Pinoy. Ayon kay Tariela, wala pang dahilan para hingin ng tulong ng foreign actors sa paglalarga ng ordinaryong RORE missions. Naniniwala si Tariela na hindi pa maituturing na armed attack ang paggamit ng bolo at tear gas ng China Coast Guard para itaboy ang mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. And bolos, no? And from the videos that were released, makita naman natin itong mga dala-dala nila na to, hindi ito ginamit para saktan ng ating sundalo. Ginamit lang to para butasin ang rib ng ating sundalo, and then for them to be prevented, no, in carrying out a successful resupply operation. Ang tinig ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. 16 na minuto makalipas ang alas 4, posibleng salakayin ng China ang mga tropa ng Pilipinas na nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi sa DZRH ni Professor Renato De Castro, Defense at Security Analyst, na hindi rin malabong may Pilipinong magbuwis ng buhay sa ipinapakita ng Beijing. Pumapatay at gumagamit anya talaga ng puwersa ang mga Chino kapag territorial disputes na ang pinag-uusapan. Inihalimbawa ni De Castro ang pagsakop ng China sa Paracel Island noong 1975 kung saan marami umano silang pinatay na South Vietnamese. Pumapatay ho talaga sila. No? Pagdating ho sa issue ng territorial disputes, they would use force. Kasi ho talagang makapangyarihan, malakas, mapanakop, at of course, coercive ho talaga ang mga Chino pagdating ho sa territorial disputes. Kasi talagang mahabaan ho itong laro. At of course, yung katapat ho natin, hindi lang ho malakas, papanlin lang rin po siya. No? Kumbaga, I will use a term ho, crafty. Eka nga, if I have to use some crafty. They have played this game ho since the time ng Chinese civilization. They know the play the game na talagang iprovoke kayo, sakupin kayo, at gamitan ho tayo ng overwhelming force. Kaya we have to play this game wisely po. Wiser than our big neighbor. Ang tinig ni Professor Renato De Castro, isang defense at security analyst. Sa iba pa nating mga balita, gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kinumpirma ng Department of Justice na laya na sa house arrest sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nakatanggap sila ng notifikasyon mula sa Central Authority ng Timor-Leste. Pero siniguro naman anya ng security forces na binabantayan pa rin ang puganteng si Teves na dapat manatili lamang sa Dili. Sinabi ni Clavano na hinihintay na lang ang desisyon ng Court of Appeals sa kaso ng dating mambabatas ngayong linggo. Dahil nga required nga po dun sa Timor-Leste na nakakulong lang o nakadetain lang sa loob ng 70 araw.
Kaya yun ho ang inihintay bago tuluyang mapauwi. Marami ho kasi naiinip din. Kailan ba talaga mapapauwi itong si Teves? Tagal-tagal na rin hong tinatakbo ng kaso na pagpatay kay dating o kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kaya naman konting-konti na lang ho. Ang sinasabi ho ng DOJ ay hihintayin ang desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste ngayong linggo. Sa iba pa nating mga balita naman, update kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tuluyan ang sinipa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang kasapi ng Nationalist People's Coalition o NPC. Kasunod ito ng paghahain ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap noong 17 ng Hunyo upang patalsikin sa partido ang alkalde sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. Sa ilalim o sa liham na pirmado ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Sotto na may petsang June 22, 2024, kinumpirma nito ang pagsipa sa mayora bilang miyembro ng NPC. Binanggit din sa naturang liham ang pagkakaalis kay Guo sa partido ay alinsunod sa preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap ng alkalde. Bilang na dito ang kasong qualified human trafficking sa nasa 500 foreign POGO workers na isinampa ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Sotto, hindi kukonsintihin ng NPC ang anumang labag sa batas na gawaing ginagawa ng kanilang mga miyembro na nakasisira sa prinsipyo ng koalisyon. Kasabay nito inatasan ni Sotto si Secretary General Secretary Mark Leandro Mendoza na agarang ipatupad ang kautusan at ipabatid sa mayora na siya ay pinatalsik na sa Nationalist People's Coalition. Binalaan naman ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang mga pulis na protektor ng mga iligal na pogo sa bansa. Sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na swak sa disciplinary actions o karampatang parusa ang mga mapapatunayang pumoprotekta sa illegal pogo operations. Ipinaalala ni Marbil sa mga ito na integrity at accountability ang pundasyon ng serbisyo publiko ng mga kapulisan. Siniguro ng hepe ng PNP sa publiko ang commitment ng kapulisan na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. 21 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Magkakaroon na ng health card sa wakas ang mga pulis. Ito ang inanunsyo ng Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa paglulunsad ng PNP Family Day sa Campo Crame nitong weekend. Ayon kay Marbil, hindi na kailangang mag-alala ng mga pulis tuwing biglang magkakasakit dahil makatatanggap na ang mga ito ng Health Maintenance Organization o HMO card simula sa Hulyo. Naglalaman ang naturang HMO card ng 40,000 pesos na magagamit ng mga pulis tuwing may medical emergency. Ayon kay Marbil, noong bagitong pulis pa lang siya ay wala silang health card at ngayon lang magkakaroon na magbibigay ng katiyakan sa serbisyong pangkalusugan ng mga pulis kapag sa panahong sila ay nangailangan. Ang atin pong oras, 22 minuto makalipas sa alas 4 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas City Public Market, CRH27, Noche Cacas. Noche, good morning. Mayong buntag, Yoel, ngayong Monday morning. Ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Unahin ko lamang yung karne dahil yung kasim at pigin sa 335 ang kilo. Ang liempo naman 385, yung retail ng manok nasa 200 ang kilo, pero yung wholesale nasa 190 lang ang kilo. Ang bakal naman 470 pa rin ang kilo. Ang bangus, di pa rin nagbabago ang presyo, nasa 240 pa rin ang kilo. Yung tilapia 150
Ang galunggong 280 ang kilo, habang ang alumahan nasa 340 ang kilo. At naman natin yung gulay, cauliflower 260, broccoli 340, yellow corn 35, ang patola 120 ang kilo, celery 200, Taiwan pechay 220, ang sibuyas pula 95, at ang sibuyas puti 90. Isama na rin natin yung kamatis sa 140 ang kilo, yung luya 270, kalamansi 140, carrots 130, talong 100, ampalaya 130, labanos 170, patatas 160, beans 210, ang pipino 150, repolyo 90, pechay Baguio 150, habang yung pechay Tagalog 160 ang kilo, kalabasa 95, at isama na rin natin yung sayote, baka magtampo, nasa 90 pesos ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa Kanadan sa Pilipinas, DZRH. Ako sila tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat at magandang umaga, RH27 Noche Kakas. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 25 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number 1. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. At malupit ang manja, all you need is pride. At baka kasi pahirapan bang self-con sa pride, is it worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Bilis naman talaga ng oras. Ang atin pong oras, 28 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Inaprubahan ng PhilHealth Board sa pangunguna ni Health Secretary Ted Herbosa
ang request ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dagdagan ang financial assistance ng PhilHealth para sa pagpapadialysis ng mga diabetic patients sa buong bansa. Ayon kay Secretary Herbosa, mula sa 2,600 pesos kada session, tataasan na hanggang 4,000 piso ang sasagutin ng PhilHealth para mapasama na ang iniksyon at iba pang gamot na maaring hiwalay na i-claim ng pasyente. Lubos naman ang pasalamat ni Speaker sa mabilis na pagtugon ng PhilHealth sa kanyang hiling dahil noon lang 1 buwan ito ipinrases pero may resulta kaagad. Sinabi ng leader ng Kamara na maraming Pinoy ang makikinabang sa dagdag na financial assistance mula sa PhilHealth. Base naman sa tala ng Department of Health, may 4.5 milyong Pilipino ang diabetic at higit 1 milyon ang nagpapadialysis. Balik reports muna tayo. Alamin natin ang update kay RH41 Lakay Romy Gonzales. May nadiskubreng plantasyon ng marijuana dahil sa isang road crash. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lakay Romy, good morning. Yes, good morning. Na-recover ng mga otoridad ang abot sa 3.6 na milyong pisong halaga ng marijuana bricks kasunod sa nangyaring road accident sa Quedan, Apastabuk City kahapon. Tinatakang ng isang itim na Honda Civic ang kalsada patungo sa direksyon ng Bulanaw at sa kabilang direksyon naman ang pulang Honda TNX motorcycle. Nang di mo ay salpukin ng matuli na motorsiklo ang kaliwang likod ng pintuan ng kotse. Dahilan ito ng pagkawala ng kontrol ng motorsiklo at sumempang ng 10 metrong layo mula sa lugar kung saan nagsalpukan ang dalawang sasakyan. At habang tumatawag ng police assistance ang driver ng Honda Civic, mabilis na tumakas ang rider patungo sa Dagupan Sentro. Subalit natuklasan ng pulisya na kaya pala tumakbo ang rider ay dahil may bitbit itong illegal na kontrabando at sa ginawang inspeksyon ng mga operatiba ng Kalinga PNP sa iniwang ng suspect na diskubren 25 marijuana bricks at 3 tubular form sa loob ng isang karton at bag na nakatali sa motorsiklo na nagkakalaga ng 3,624,000 pesos. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakilanlan ng tumakas na rider. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH41 Lakay Romy Gonzales. Sa iba pa nating mga balita, sa kabila ng kawalan ng konsultasyon, may basbas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 15% tapyas taripa sa bigas at iba pang produktong inihirit ng National Economic Development Authority o NEDA. Sa pamamagitan nito ng Executive Order No. 62, nalayo namanong tiyakin ang matatag na supply at protektahan ang purchasing power ng mga consumer. Hinihiling o hihiling ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa Korte Suprema na pigilin ang implementasyon ng EO na epektibo hanggang 2028. Kakasuhan din nila ng graft sa Ombudsman, SINEDA Secretary Arsenio Balisacan at ang mga opisyal ng Tariff Commission. Alas 4:32 ng umaga, binigyan diin ni Senator Christopher Bongo ang kanyang patuloy na suporta sa pagtatayo ng mas maraming super health centers sa bansa upang higit pang mapaghusay ang healthcare system sa bansa. Ang pahayag ni Go ay na chairperson ng Senate Committee on Health and Demography sa Senado ay ginawa matapos na bumisita sa kanyang malasakit team sa Kidapawan City sa North Cotabato upang makiisa sa inaugurasyon ng bagong super health centers sa Barangay Binoligan at Barangay San Isidro. Ang Super Health Center ay medium version ng isang polyclinic, ngunit mas mahusay na bersyon naman ng Rural Health Unit. Ito ay nag-aalok ng mga serbisyo gaya ng database management, outpatient, birthing, isolation, diagnostics gaya ng laboratory, x-ray, ultrasound at marami pang iba.
Ang iba pang available services nito ay para sa mata, sa tenga, sa ilong at sa lalamunan. Gayun din ang oncology centers, physical therapy at rehabilitation center. Ayon kay Senator Bongo, ang Super Health Center ay isa sa pamamaraan upang ilapit ng pamahalaan ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan at makatulong upang ma-decongest ang mga ospital dahil hindi na kailangan pumunta pa rito dahil pwede na yan o kaya na yan ng mga primary care ng Super Health Center ni Senator Christopher Bongo. Umaga, Pilipinas. Balita naman tayo mula sa probinsya. Isang babaeng senior citizen na tumatawid, nabundol ng van patay sa Baybay, Leyte. Ano nangyari, RH32, Jimmy Angay-Angay? Jimmy. Isang senior citizen na bundol ng pampaserang van matapos tumawid sa daan sa syudad ng Baybay, lalawigan ng Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Con 76 anyos, babae residente sa Baybay. Nangyari ang insidente sa National Road, Barangay Gas, Baybay City, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, tumatawid ang biktima sa daan ng mabundol ng Toyota Hiace commuter van na minamaniho ni alias Ed 59 anyos ng Santa Rita, Samar, at may pasahero na si alias Maria. Natakbo ang biktima sa Immaculate Conception Hospital, subalit didelikara na dead on arrival ng attending physician. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Alas 4:35 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, posibleng madagdagan pa ang supply ng imported na bigas sa bansa dahil sa ipinatutupad na mababang taripa para rito. Ito ang sinabi sa DZRH ni National Food Authority Administrator Larry Lacson kaugnay ng naging executive order na nagpapababa sa taripa ng mga imported rice. Ayon kay Lacson, maaaring maging posibilidad ng pagdami ng imported rice sa bansa dahil mas makakamura dito ang mga negosyante. Kung titignan naman po ang mga desisyon, kumbaga dahil ibinaba po ang taripa, para maibaba talaga yung presyo. So, kung mas mura na pong mag-import ngayon, yan po ang posibilidad. Na madagdagan pa ang volume ng imported na bigas na darating sa Pilipinas ngayong taon. Tama po ba, Administrator? It's a possibility. It's a possibility. Kahit na sino pong negosyante at medyo mura ang mag-angkat at pwede ka namang mag-angkat, siyempre ang mga negosyante po, mag-aangkat po yan. Samantala sa iba pang mga balita, alas 4:36 ng umaga, halos 100,000 Surigao-non ang natulungan ng gobyerno mula sa pagkuha ng mga NBI at police clearance sa birth certificate, TESDA certification at marami pang iba. Ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni PBBM para ilapit ang mga ahensya ng gobyerno at ibigay ang mga kailangan ng mga residente. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kumatawan kay PBBM sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur kasama ang 77 mga mambabatas. Bukod pa sa mga serbisyo na mahagi din ng halos 600 milyong piso na ayuda ang pamahalaan mula sa mga cash assistance ng DSWD at scholarship grant naman ng Commission on Higher Education. Ayon kay Speaker Romualdez, ang BPSF ay one-stop shop para hindi na kailangan magtungo pa sa Maynila o malalaking lungsod ang mga kababayan natin para makakuha ng kanilang mga pangangailangan. Umabot sa 6,000 residente sa Surigao del Sur ang nabigyan ng cash and rice distribution card na programa ni Speaker Romualdez. Bukod pa sa 3,000 cash ay nakatanggap din ng 10 kilong bigas ang mga benepisyaryo na galing sa mahirap na sektor ng lalawigan.
Linansya naman ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang agarang pagpapalabas ng 2.5 milyong pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian para sa may 125 pamilyang nasunugan sa Barangay 58 sa Tondo, Maynila noong Hunyo 16. Ang bawat pamilya ay makakatanggap ng 20,000 piso mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIC program ng DSWD. Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabadona Jr., nagdala rin ang Office of the Speaker kasama si Tingog Party List Representatives Yeda Romualdez at Jude Asidre ng 400 food packs para sa mga biktima. Ang pondong ginamit dito ay mula sa personal calamity funds ng mga mambabatas. Nakatuwang sa pamamigay ng cash assistance at food packs ang tanggapan ni Manila 1st District Representative Ernesto Junicio Jr. Iginit ng Office of the Speaker na ang kahalagahan ng agarang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan upang malimitahan ang naging mabigat na epekto sa kanila ng nangyayari. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Tado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! No? Good morning. Sa mga galing pa sa gimikan kagabi, unat-unat na po tayo at may pasok na po ngayon. Ngayon po ay araw pa rin ng araw ng Lunes, June 24, 2024. Good morning sa lahat ng mga sukinan natin, sa mga naghahanda para mamalengke, sa mga papasok sa trabaho, sa mga kung ano-ano pang ginagawa natin ngayon habang nakikinig ng radyo. Good morning ho sa inyo. Makisali ho sa ating talakayan. Mag-text po kayo sa ating text line. That's 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line, 0919-282-6485. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at makisali sa ating diskusyon, mga balita na itinatampok ko ngayong umaga. Of course, good morning sa mga OFW na nakatutok sa atin. Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras dumadating ang ating broadcast sa inyo po mga lugar. Dito naman sa atin sa Pilipinas, nakatutok si Cavernillo Sianosa mula sa Silay City, Negros Occidental. Good morning. Henry Dolohan na nakatutok naman dyan sa Zambales. Merlinda Abulencia. Good morning po. Neveline Nepomuceno ng Negros Occidental. Good morning po sa mga taga Negros Island Region. Totoo raw ba na papalitan ang inyong pangalan para magkaroon daw ng inclusion na tinatawag? Oo nga naman, dahil ang Negros Island Region
ay Negros Occidental at Negros Oriental or yung North at South. Pero sabi nga ng ilang mga mambabatas dyan, baka matagalan pa dahil pinirmahan na nga batas na nga ho Kateri Dumaw ng San Isidro Montalban, kay Miss Ligaya Supa ng Nueva Ecija. Ngayon din sa mga nabanggit natin kanina, yung mga OFW natin, meron all the way from Hong Kong, si Frederick Maranon at si Miss Janet Gambao na nakatutok din dyan sa Hong Kong. Good morning po. Maraming pag nagbabasa online, iba yung pagka-algorithm mo, iba talaga Iba yung algorithm ng Facebook Kung ano yung mga pinapanood natin, sunod-sunod na yan. Kahit hindi mo i-search, yan yung lalabas sa newsfeed ninyo Iba yung panahon mo ngayon At makikita nga natin, marami ang nangangamba. Ano ba, gagarahin na ba tayo ng China? Ano ba mga susunod na mangyayari? Actually, yan din ang maganda sanang maitanong din natin sa mga maritime security experts natin. Pero unahin ko na wala may gusto nang magkaroon ng gera. Walang ni sino mga Pilipino, kahit sino sigurong nasyonalidad ang gugustuhin mauwi tayo lahat sa gera. Napakarami, wala nananalo sa gera. Mahirap o mayaman, lalo-lalo na mga mahihirap. Pero mabanggit ko lang din sa inyo maganda nga yung binabanggit kanina ni dun sa balita natin ni Professor Renato De Castro na hindi dala ng nasyonalismo natin, hindi malabo na may Pilipino talagang magbuwis ng buhay sa agresyon ng Beijing. Lalo na may namataang Chinese militia vessels diyan mismo sa Palawan. Napakalapit na ng Palawan. Hindi na easy pinag-uusapan na natin. Teritoryo, landmass na ng Pilipinas ang pinag-uusapan natin. At sabi pa ni Professor Renato De Castro, isa defense at security analyst, pumapatay at gumagamit talaga ng puwersa ang mga Chino kapag territorial disputes ang pinag-uusapan. Mabalik lang tayo ng konti sa history. Sila nga mismo nagpatayan Mabalik lang tayo ng konti sa history Hindi naman tayo expert, pero searchable naman itong binabanggit natin. Maski sila nagpatayan nang magkaroon ng cultural shift sa pagitan ng dati iba kasi ang style ng pamumuno sa China Pero nagbago yan nang pumasok yung communism. At nung nagkaroon ng cultural revolution sa China, lalo na ito binabanggit ko ay year 1966. Aabot po sa 1.5 milyong katao ang namatay doon sa cultural revolution. Ito ay pinamunuan ng kanilang leader, si Chairman Mao Zedong. Lalo na usapang teritoryo yung pinag-uusapan natin dito. Sa kanila meron silang history na gano'n Talagang ipaglalaban nila. Malalim ang pinaghuhugutan ng mga ng China. Malalim ang kanilang nationalism, lalo na sa bagay na ito. Maiba tayo ng konti. Medyo nagtataka nga ako sa mga vlogger dito na pro-China kung bakit galit na galit sa communism, ay di ideya ng komunism dito sa Pilipinas, pero pro-China. Kaya alam nyo ba, ang China ay isang komunismong bansa. Kaya nga yan CCP o Chinese Communist Party. Of course, marami pa tayong bagay na hindi na-discuss, pero yan yung pinaka-gist, baga tip of the iceberg, na masasabi natin na ito, handang lumaban mga to. Pero tayo, ayaw naman natin syempre ng madugong gera. Ayaw natin ng gera, malinaw yan. Good morning. Atin oras alas 4:52. 8 minuto bago alas 5 ng umaga. Sa pangalan po muli ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, live po tayong napapanood at napapakinggan sa
sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Sa mga gusto pa pong magpadala ng mensahe, magpadala lang sa aming text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oo nga ho, magandang pag-usapan ho yung mga bagay. Tama ho kayo, magandang pag-usapan yung mga bagay na yan. Ano? Pero pag-usapan natin yan kasama ang perspektibo. Yan nyo, kuha ho tayo ng maritime security expert o analyst para ho mas malalim, mas maganda yung diskusyon natin tungkol ho sa bagay na yan. Samantala ho, balik-balita muna tayo. Lalaki patay matapos barilin ng kainuman sa Bani, Pangasinan. Sa detalye, balita mo RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Isang putok ang umalingaw sa barangay chief sa bayan ng Bani na kumitil sa buhay ng biktima na nakilalang si Virgilio Magno Jr., residente ng nasabing lugar. Sa ulat ni Bani OIC Chief of Police Major Dennis Cabigat, bago ang krimen ay nag-iinuman ang biktima at suspek kung saan nagkaroon ng hindi pagkakaunawan ng dalawa dala ng kalasingan. Umuwi ng kanilang tahanan ng suspek at pagbalik umano'y may dala na itong baril na sinubukan pa ng biktima na iwasan itong suspek, subalit agad itong pinutukan at tinamaan sa dibdib, kaya dugo ang napadapa na lamang sa gilid ng kalsada ang biktima na agad namang nadala sa hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ng atinding physician. Mabilis na nakatakas ang suspek na hawak na ng mga pulis ang pagkakakilanlan nito, kaya patuloy ang manhunt operation para sa ikadarakit nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Pinaiimbestigahan naman sa Kamara ang hindi pagre-renew sa kontrata ng mga binging empleyado ng Komisyon ng Wikang Filipino. Nagain si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Resolution number 1774 na humihimok sa kaukulang komite na magsasagawa ng pagsisiyasat in aid of legislation. Nababahala si Castro na nagresulta ito sa mistulang pagkabuwag sa Filipino Sign Language Unit ng ahensya. Idiniin naman babatas na hindi lang ito labag sa mandato ng komisyon sa ilalim ng Karta nito't Filipino Sign Language, kundi banta rin sa karapatan ng Filipino Deaf Community. May tuturing din anya itong diskriminasyon laban sa mga binging empleyado ng komisyon na tinanggalan ng trabaho. Sinabi pa ni Castro na nagpatingkad ang insidente sa issue ng labor contractualization sa mga ahensya ng gobyerno. Matatanda ang pinagtatanggal ng deaf employees ng walang legal na basehan at due process at kakasuhan pa sila ng libel dahil lang sa pag-iit sa kanilang karapatan. Naniniwala sila na paghihiganti ito ng mga opisyales ng Komisyon ng Wikang Filipino matapos silang kasuhan ng graft ng mga binging empleyado dahil sa hindi tamang pagpapasweldo. Samantala, positibo naman ang isang grupo ng mga manggagawa na maipapasa ang isinusulong na wage increase sa Hulyo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Sunny Matula, National President ng Federation of Free Workers, mag-iisang taon na mula nang naipasa ang huling petisyon sa wage hike. Sa kabila nito, iginit ni Matula na dapat maipantay ang sahod sa ibang rehiyon na nananatili umanong mababa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Mag-anniversary na yung last year na pagtaas ng sahod. So, ang sa rules ng National Wages and Productivity Commission ay dapat ay walang taasan. Ang aming advocacy dapat lahat o nationwide. Kasi yung NCR ay ilang manggagawa, ilang milyong manggagawa nandito, pero ang kabuuang mga manggagawa sa Pilipinas ay hindi makakatikim niyan. Ang tinig ni Attorney Sunny Matula, National President ng Federation of Free Workers. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa atin at sa mga nagpapadala ng mensahe.
Kay Eugenia Nebrida, good morning po. Marilu Heronimo ng Cabanatuan City. Edwin Jesus Season ng Domingo, Ilocos Sur. Sabi dito ni texter, ang bagal ng internet natin. Kita mo na yung text dito pero pag pinindot mo hindi naglo-loading. Mabagal ba internet natin ngayon? Mabagal ano? Kaya maganda pa naman, nakita ko lang dito sa notification. Ayun, lumabas din. Sabi ni texter 0919, good morning po, paano na lang kung sumobra ang abuso ng China, di pa rin tayo kikibo. Sigurado naman pag may namatay sa atin, may patay din sa kanila. Oo, ito ho yung kasunod ho nung sinabi ng ES at pag-giit naman ng Pangulo na hindi pa maituturing na armed attack, kaya hindi pa kailangang igiit yung Mutual Defense Treaty. Good morning din kay texter 8435 ng Calapan City, Oriental Mindoro, si Nanay Lilian. Good morning po. Samantala, wanted person sa Olongapo City sa kasong falsification of public documents, pamemeke ng dokumento, na aresto sa Clark International Airport. Alamin natin ang detalye mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Arestado ang isang wanted person ng mga tauhan ng Police Station 1 Olongapo City ni COP Police Major Jonard Guevara. Sa ulat ng Police Station 1 Olongapo City, naaresto nila ang isang alias Nelson na nasa kote nila ito sa Clark International Airport, Clark, Pampanga. Ang suspect ay may kasong falsification of public document sa ilalim ng Article 172 na inisyu ang warrant of arrest noong pang September 12, 2023 ni Honorable Merenisa Ligaya, presiding judge ng MTC Branch 1 Olongapo City. Natiyempuhan umano ito sa nabanggit na lugar sa tulong na rin ng ilang informante, kaya nadakip ng PNP. Ang suspect ay nakakulong ngayon sa detention facility ng Police Station 1 Olongapo City at makakalaya ito pansamantala kapag nakapaglagak ng piyansa na inihaing halaga ng korte. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, 5:00 na ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang ating headlines. Pabugso-bugsong pagulan sa bansa. Mararanasan epekto ng habagat at localized thunderstorms. Pilipinas hindi magpapaapi kanino man, ngunit hindi gagamit ng dahas sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapiratang harassment ng China. Sa Ayungin Shoal, hindi pa itinuturing ng Philippine Coast Guard na act of war. Dating Congressman Arnulfo Teves nakalaya mula sa house arrest sa Timor-Leste habang naghihintay ng pasya sa kanyang extradition case. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo pinatalsik sa National People's Coalition. At Philippine Health Insurance Corporation inaprubahan na ang dagdag financial assistance sa mga dialysis patient. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama ngayon pong Monday morning. Ito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Makibalita muna tayo sa kalagayan ng panahon. Kasama na natin si Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang umaga. Go ahead po, Ka-Obet Badrina. Alright, babalikan natin ang linya mula kay Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas!
Sa iba pa nating mga balita, kailangang paramihin ang mga Pilipinong nurses at pataasin ang kanilang kompensasyon at mga benepisyo. Ito ang nakikitang solusyon ng pribadong sektor para matugunan ang kakulangan sa mga nurse sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Paulo Borromeo, President and CEO ng Ayala Health Holdings at Health Sector Lead ng Private Sector Advisory Council, na ibang level talaga ang oportunidad para sa mga nurse sa ibang bansa gaya ng Singapore at Estados Unidos. Pero ginagawaan niya ng gobyerno at pribadong sektor ang lahat para mapaganda ang kalagayan ng Pinoy nurses at maengganyo silang manatili sa bansa. Pwede natin gawin is as much as we can, improve their benefits, improve the compensation as much as we can, improve their livelihood, the environment that they're working in, and encourage more students to take up nursing para po maparami tayo. Atin ang balikan ng linya mula sa DOST Pag-asa, Ka-Obet. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na bagyo. Wala ding low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pa rin natin na ang pag-iral ng habagat, bagamat inaasahan natin medyo hihina pa rin ito, ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa Palawan. Samantala, posible din ang mga pag-ulan dahil inaasahan natin ang pag-iral ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, partikular na nga sa bahagi naman ng Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat. Sa nalalabing bahagi nating bansa dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin natin medyo mainit yung tanghali, pero sa hapon mas malaking chance ng mga pag-ulan, pag-ilot, pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. Sa mga kababayan natin na naglalayag sa ating mga baybay dagat, inaasahan naman natin na wala tayong nakataas na gale warning, kaligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat kahit na malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At ito po ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga po, Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, pinagre-resign ng kanyang 5 deputies si National Commission of Senior Citizen Chairman Franklin Quijano. Ang petisyon ay mula kina NCSC Commissioners Rainer Cruz, Enriqueta Rodeles, Mary Jean Loreche, Edwin Espejo at Raymar Mansilungan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Commissioner Mary Jean Loreche na binabypass ng chairman silang mga commissioner pagdating ho sa decision making. Sinabi ni Loreche na walang malinaw na proyektong ginawa ang liderato ng Senior Citizen Commission umpisa ng pamunuan ni Quijano noong October 2020. Sa katunayan, hindi umano nagamit ang 180 million pesos na budget ng ahensya sa panahon ng kasalukuyang chairperson ng NCSC. There are a lot of events wherein hindi niya binabypass niya yung pagiging collegial ng ating commission because we were created and we're supposed to be a commission, meaning to say via en-banc resolutions and mga authorizations should be conducted there and in other given. Words, decisions are made by the board, by the commission. Supposedly. Ang tinig ni NCSC Commissioner sa panayam ho ng DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Si NCSC Commissioner Mary Jean Loreche. Ating hong oras, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umapela naman si Las Piñas City Representative Camille Villar na tanggapin at igalang ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ayon kay Villar, patuloy na nakararanas ng diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato mula sa kanilang mga pamilya, komunidad at gobyerno. Git ni Villar, walang dapat diskriminasyon sa sexual orientation ng isang tao, gender identity at expression dahil pare-pareho lang anya at pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa kaugnay na balita, umabot sa higit 200,000 katao ang nakiisa sa pagdiriwang ng taunang Pride Festival na ginanap ngayong taon sa Quezon City. Sa inilabas na pahayag ng Pride PH at lokal na pamahalaan ng Quezon City, sinabi nitong naging matagumpay ang pagdiriwang sa kabila ng malakas na buhos ng ulan.
Layo ng naturang festival na maipakita ang suporta at karapatan ng LGBTQ community sa lipunan, gayon din ang pagsulong sa SOGI Equality Bill. Una nang sinabi ng Quezon City Police District na generally peaceful ang nasabing pagtitipon. Samantala ho, bad news naman sa mga motorista. Kapit lang sa mga taxi driver, sa mga TNVS, sa mga motorcycle taxis, lalo na sa mga kagaya ho nating motorista. Magkarga na ho na maaga dahil may nakaumang na mahigit 1 piso kada litro na pagtaas sa presyo ng lahat ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Oil Industry Sources, halos 2 piso o 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 1.30 o 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa gasolina. Para naman sa kerosene, bagaman mas mababa, nasa piso hanggang 1 Gs ang dagdag sa presyo nito. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ang nagpapatuloy pa rin na tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Middle East at pagsipa sa demand ng langis. Sa iba pang mga balita, aminado si Senator Sonny Angara na mahirap tanggihan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling siya ay alokin nito na maging kalihim ng Department of Education o DepEd. Kasunod dito ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ahensya. Gayunman, paglilinaw ng senador, walang kumakausap sa kanya para pamunuan ang kagawaran. Para naman kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian, good choice sakaling maging DepEd Secretary si Angara dahil alam nito ang solusyon sa problemang kinakaharap ng kagawaran. Mababatid na maliban kay Angara, kabilang din sina Marikina Representative Stella Kimbo at Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga napipisil na maging susunod na kalihim ng edukasyon. Pero tama nga ho sila, no? Dapat insider. Kaya ho yun hong may political will para solusyonan yung mga kinakaharap pa rin ng problema ng ating mga guro. Political will pero hindi ibig sabihin ho politiko. Nasayang ang 53 araw na dapat sana ay natuto ang mga bata sa eskwelahan sa school year 2023 to 2024 dahil sa mataas na heat index. Yan ang inihayag ng ACT Teachers Party List batay na rin sa naging report ng Philippine Institute for Development Studies. Sabi ng ACT, katumbas ito ng halos 3 buwan na pag-aaral ng mga bata. Ayon pa sa grupo, kung mauulit pa ang ganitong kadaming araw na nawala sa mga estudyante, posibleng makapagpahina sa implementasyon ng bagong matatag kurikulum. Paliwanag ng ACT sa gobyerno, kailangan nang magkaroon ng komprehensibong reforma sa edukasyon bukod pa sa pagbabalik ng lumang school calendar. 11 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. Sa iba pa ho nating mga balita, bawal nang sumampa sa barkong dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden ang mga tripulanteng Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, nag-issue sila ng Department Order No. 2 na nagbabawal sa mga Pilipino na sumakay sa barkong daraan sa war-like zones, maging sila man ay trabahante o pasahero ng cruise ship. Ginawa ang kautusan matapos na mailigtas ang 21 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong inatake ng Houthi sa Red Sea, habang may isa pang kababayan ang nawawala. Ayaw pang kumpirmahin ng Department of Migrant Workers ang ulat ng White House na patay na ang nawawalang Pilipino sa Red Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan ho natin ang iba pang mga balita at reports ang atin pong oras. 12 minuto makalipas ang 5:00. Ng may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamal Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing 8 minuto. Makalipas ang alas 5 ho ng umaga, gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Ngayon pa rin pong Monday, June 24, 2024. Balik-balita po tayo, nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko sa pagkain, pagkolekta o pagbebenta ng anumang uri ng shellfish na mula sa mga dalampasigan ng Samar. Ito ay bunsod ng namataang presensya ng ilang nakalalasong microorganisms sa coastal waters ng Eastern Samar ngayong red tide. Partikular na tinukoy ng BFAR ang Irong-Irong Bay sa Catbalogan City, Matarinaw Bay sa General MacArthur sa lugar ng Kinapondan, Hernandi at sa Salcedo sa Eastern Samar. Nagbabala din ng Eastern Samar Provincial Fishery Office sa mga red tide toxin na naobserbahan ngayon sa coastal waters ng bayan ng Giwan. Pinayuhan ng BFAR ang publiko na iwasan muna ang lahat ng uri ng shellfish, alamang o hipon mula sa mga nabanggit na apektadong lugar. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na ho natin ngayong umaga ang lead convener ng PRISM o yun pong Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Magandang umaga po, Ms. Rowena Sadicon, ang lead convener ng PRISM. Ma'am Rowena, magandang umaga po. Sa pangalan po ni Kong Angel, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga sa inyo, Yuel, at sa ating mga taga-pakinig ngayong umaga. Opo. Ma'am, unahin ko na po. Ano po ang pagtingin niyo po dito sa aprobado na yung pagbabawas ng 15% sa tapyas taripa sa bigas? Katulad ho ito ng inihirit ng NEDA. Well, ito, nagkaroon kami ng pagpupulong na nung nakaraang Martes para pag-usapan kung ano yung impact nitong economic impact, no? Sana nagkaroon ng sufficient time para maka-adjust at saka maka-prepare ang ating mga industry, sa ating mga magsasaka, ang ating mga rice millers, at ang buong industriya. Ngunit siyempre, kabila ng effort na ito, yung natuloy pa rin, hindi naman natin question kung ano ba talaga yung ano nito, pero ang maraming dahilan lang na yung 15%, bakit ba 15%, bakit 2028, so maraming mga agam-agam, no? Sana na pag-usapan na mabuti. Ngunit yun nga, napirmahan na at nalabas na, at gusto lang din natin malaman at makipag-usap kung paano ba makaka-adjust at ano ba yung pwede pang mangyari, dahil ito ay isang talagang makaka-apekto sa ating lokal na industriya ng bigas. On your part po, ma'am, sa PRISM, nakonsulta po ba kayo kung bakit nga aabot ng hanggang 2028 o malaman man lang yung maging posibleng impact nito, lalo na po sa inyong grupo na iba't iba, ano po, merong tama po, hindi lang po farmers, Ms. Rowena? Hindi po talaga to nakonsulta. Nagkaroon mo ng isang beses na pagpupulong from dun sa DA, no, pero nagulat lang din po kasi hindi talaga siya malawak yung pag-uusap, and then after that ng isang pagpupulong at
sinabi naman ng iba-ibang grupo rin kung ano yung implications, after nyan, siguro mga ilang araw lamang ay nag-announce na nga po ang NEDA ukol dito. Para ho sa mga nakikinig sa atin, paano ho kaya nila maiintindihan, lalo na ho sa mga kababayan ho natin na nagkakape ngayon, nag-aagahan, ano nga bang maging posibleng epekto sa kanila nitong pagbabawas ng taripa sa imported na bigas at the same part doon ho sa ating mga lokal na magsasaka? Siyempre po, pag bumaba yung tariff, no, sa ngayon, ang naging dahilan is para bumaba yung presyo ng bigas. Dahil nga sa, ito nga, nagtataasan talaga. Pero dapat maintindihan na saan pa nanggaling yung dahilan nito. Dahil nga po dun sa nakaraang taon pa, dun sa pagsasara ng India, na export ba ng India, yun po yung isa sa pinakamalaking dahilan. At hanggang ngayon po ay sarado pa, no? Yung pagbaba ng taripa, maaaring maganda nga siya, pero dahil bababa, pero depende po yan sa yung presyo dun sa world market. Kung ito ay tataas din o patuloy na tataas, dahil inaabangan lamang po yung EO na to, actually tumaas na ng $20 hanggang $50 per metric ton ang presyo. So, hindi po tayo ang makikinabang nito, kundi ang makikinabang ay magsasaka ng ibang bansa. So, at the same time, ang ano nito, baka po yung ating mga magsasaka ay mawala na naman ang gana. Sa halip na sila po ay masaya na nagkaroon ng magandang pagkakataon kasi naging maganda yung presyo ng palay. He has bought from 19 pesos clean and dry before, ay bumili na ng 23 hanggang 30. Yun nga lang po talaga, naging pag-uusap lang din po kasi hindi rin po sana talaga tumaas ng ganun yung presyo ng local natin, ng palay, dahil nga panandalian lamang to at yung presyo nga ng bigas ay naging cause ng inflation pati. Kumbaga parang dapat babalanse natin ang presyo, no, ang dun sa na happy ang ating magsasaka, at the same time happy rin ang ating consumers, ano? Kasi kami ho nasa gitna, ang mga rice miller, bumibili lang kami kung ano yung galaw, demand and supply, no? Yun lang naman ang ginagalaw natin. Ngunit ang ating pong mga hindi apektado nito yung lahat ng nasa lokal, na ang ating magsasaka, ang ating mga seed growers, ang ating mga rice millers, no? Ang pangamba paano na kung hindi na po magsasaka yung ating mga farmers, na mawawalan sila ng gana. Sana naman po hindi. Kaya po ating mga recommendations is to really instead of really yung looking at that, palakasin, mas lalo ang palakasin ng ating local production. Sila ang suportahan natin ng gusto. So, yun po. Opo. Kamusta po ba ang sitwasyon ng ating mga sakahan ngayon? Dahil kung lalong makakawawa yun hong ating magsasaka after this move ng NEDA, bumabangon pa ho ba? Lalo na ho sa kakatapos lang ng El Nino, hanggang ngayon ho ba tuloy-tuloy yung pagbangon? May mga nagtanim naman na po. May mga nagtanim naman. Sana lang po talaga, yun lang talagang ang magiging effect lang nito talaga is bababa yung presyo. Kung gaano kababa, hindi natin, sana po ay hindi naman sumadsad na kagaya nung araw, no? Yun po yung gusto natin, na maprotektahan din naman, kasi kailangan din po sana gradual yung pagbaba nito, and at the same time yung hindi talaga sila madulugi, yung makita naman sila na hindi sila mapapagod at ma-encourage din nila yung kanilang, lalo na yung kanilang mga anak at apo na pumunta sa bukid at talagang maging interesado, kasi po napaka natatanda na po ang ating mga magsasaka at hindi po natin mahikayat basta-basta yung ating mga next generation, dahil nga po
syempre hindi yung ayaw na nilang maranasan. Totoo, nakikita nila kapag ka po ganun, actually nag-encourage na nga po sana itong tatlong yung last year, na-encourage na sana yung mga young generation natin, meron nga mga young generation na yung mga young farmers challenge nga na tinatawag na nainganyo talaga yung mga magsasaka na mga kabataan dahil nga sa paggamit ng teknolohiya, ng mga drone technology, yung mga farm mechanization na yan, ang dami po nilang ideas, po ba? Pero kung makikita nila na mawawalan yung gana, parang itinutulak natin sila palayo sa industriya. Nasayang naman po. Dapat po, ito yung pag-igihan po talaga natin, pag-focusahan po natin na doon yung suporta ng ating programa. Tama po. Pagbibigay ng mga subsidies and financial assistance nito. At training program para sa mga farmers para ma-improve yung kanilang production at maging competitive doon sa mga imported rice. Yun po ang makita natin. Last na lamang po, Ma'am Rowena, meron hong hiniling ang isang farmers group sa Korte Suprema na pigilin yun pong implementasyon ng pagbabawas ng taripa. At kasabay nito ikakasuhan din ng graft si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Meron ho bang kahalintulad na galaw ho nito sa inyo pong grupo o panawagan? Yung ating pong mga participants so far, iba't ibang grupo po in this sector po ang ating prism, no? Magmula sa seed growers, sa farmers, sa mga rice millers na po, sa mga traders, importers and retailers. Ayon po sa ating pag-uusap ng forum, wala naman pong ganitong nasusulong. Kasi po ay ang sa amin po, naniniwala po kami doon sa pag-uusap. Nire-respeto po natin ang iba't ibang hakbang at grupo. Kami po ay nakikipag-usap sa ating pamahalaan, sa ating mga ahensya na mas maghanda kung mapag-usapan. Ngayon, kung meron pong ganito, i-ato po natin. Ito po ay pakikinggan natin. Pero magmula po sa atin from our participation ng ating mga forum ay wala naman po ganitong klaseng hakbang. Yun nga po, sabi nga namin, mas maganda kung makipag-usap pero titingnan po natin kung ano man po yung mga mangyayari dito. Sana po talaga na makinig ng ating gobyerno kung paano ba. Ang titingnan na lang namin ay may review naman sa ito, ang particularly ang bigas. Pero sana nga po, maiwasan na yung mga ganitong pagprotesta o pagkilos ng mga ganito kung talagang malinaw at nasa proseso talagang nagkaroon ng konsultasyon ng tamang consultation kasi katulong po naniniwala po tayo na ang bawat isa po ay merong contribution meron pong maihahain na contribution na recommendations maihain lahat ng mga ng bawat anggulo kung paano ba talaga magkakaroon ng adjustment yung at maprepara yung ating bawat sektor ng itong economic impact na to. Hindi naman po talaga magkakaroon ng ganito. So, yun po. Maraming salamat. Alright. Maraming salamat po at napakaaga po nito pero maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga at yan din po ang aming hiling sa atin ding magsasaka na wag sana lubos na maapektuhan ho nito. Marami pong salamat sa inyo at sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig ng ating mga kababayan at sana po pagpanalangin po natin na maging maayos po ang lahat sa kabila ng mga nangyayari nito. Alright, maraming salamat po at magandang umaga si Ms. Rowena Sadicon, ang lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at reports sa Pilipinas ang oras, alas 5:32 ng umaga. Umaga, Pilipinas!
Malawakang pagtatanggal naman ng mga spaghetti wires o yung mga salasalabat na kawad dyan ho sa Quezon City, ikinasa na. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Yuel. Sa susunod na mga araw ay magsasagawa ng malawakang anti-dangling operation ng Quezon City Engineering Department para linisin ang mga poste ng kuryente na namumulaklak sa salasalabat at nakalawit na iba't ibang mga wirings. And pa lamang ay nagsasagawa na ng on-site practical session para sa gagawing pagsasaayos at pagtatanggal ng mga spaghetti wires sa iba't ibang mga lugar sa lungsod. Ito ay tugon ng Quezon City Government sa paghimok ng Metro Manila Council at MMDA sa lahat ng LGU sa NCR na bubuo ng ordinansa at mga hakbangin para sa tamang regulasyon sa installation ng mga distribution lines ng iba't ibang mga telco maging ng electric distribution utility company gaya ng Meralco. Nito lamang nakalipas na buwan ng Mayo ay una nang naghain sa Kamara ng House Bill 10427 si Bulacan 6th District Congressman Salvador Plato Sr. na naglalayong obligahin na ang lahat ng mga power, cable, telecommunication at internet providers na ayusin ang kanilang mga ikinakabit na mga kable sa ilalim ng panukalang Anti-Dangling Act of 2024. Isang krimen na may kaakibat na parusa ang salasalabat at nakalawit na mga wirings na bukod sa masakit sa mata o pangit tingnan ay nagiging sanhi pa ng sunog at iba pang mga sakuna. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. 20 minuto bago mag alas 6 ng umaga, nagbabala naman o sa iba pa nating mga balita, plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kasuhan ng ilang telecommunications company at kanilang free agents. Kaugnay ito ng libo-libong hindi rehistradong SIM card na nagagamit ng organized crime syndicates. Ayon sa CICC, nagagawa ng mga sindikatong magpadala ng mga text message sa pamamagitan ng delikadong links para makapang-scam. Matatandaang pinaiimbestigahan ni Senator Joel Villanueva ang dagsang gambling-related text scam sa paggamit, pagbebenta at importasyon ng cell site simulators para sa scam messages. 41 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Tuluyan ng tinanggal bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay sa kautusan mula kay dating Senate President Vicente Soto III bilang chairman ng NPC. Tugon ito ng NPC sa liham na ipinadala ni Governor Susan Yap ng lalawigan ng Tarlac. Ayon kay Yap, hindi nila hinuhusgahan si Mayor Guo, ngunit sa mga ebidensyang inilabas laban sa kanya ay hindi pa ito nakapagpapakita ng ebidensya kontra sa mga aligasyon, lalo ng dokumentong nagsasabi na posibleng si Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping ay iisa. Sabi ni Soto, kanya nang inatasan si Secretary Leandro Dong Mendoza bilang Secretary General ng partido na alisin na bilang miyembro ng NPC si Mayor Guo. Si Mayor Guo ay iniugnay sa sinalakay na operasyon ng Pogo Hub sa kanilang bayan sa Bamban na una na siyang sinuspindi ng Ombudsman ng 6 na buwan at kinasuhan na ng Qualified Human Trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Department of Justice. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ang ating pong oras alas 5:42, 8 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Sabi dito ni Texter 9201, ang tanong ko lang po, yung assistance na para sa mga mahihirap na mangingisda dahil sa epekto ng El Nino, pinipili lang po ba? May dyan daw po sa kanilang bayan sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Sila daw pong mahihirap na mangingisda ay walang matatanggap. Ganun. Siguro, ang alam ko dito ay meron tong mga
listahan ang concerned agency tungkol dun sa mga katanggap ng mga naapektuhan ng labis na naapektuhan ng El Nino, lalo na ho sa agri-sector. Ako may nakikinig sa ating concerned agency, dyan daw ho sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay ay may ilan daw pong mangingisda na hindi makatatanggap ng assistance. Good morning, sabi naman ni Texter 4725, nananawagan po kami kay PBBM at House Speakers sa Kongreso na sana ay maaprubahan na yung minimum increase na 150 pesos sa mga manggagawa sa buong bansa. Kasi hindi na raw nila talagang makaya yung taas na doble-doble yung itinataas na presyo ng bilihin. O nga ho, medyo ano ho yung usad ho nito sa ating kamera, ano po. Pero sa on the good note, dyan ho sa RT Regional Tripartite Wages Board, dito ho sa NCR, mukhang good news sa Hulyo. Yan ho ang ating aabangan. Pero yun hong nationwide salary increase, wala pa ho tayong balita dyan. Sabi naman ni 2356, hindi ba dagdag ng takot yun hong binabanggit ho natin kanina, yun hong sinasabi ni Professor De Castro, yun dun ho sa China, ano po, na malawak na usapin ho yan kaya nga atin gustong malaman kung patuloy natin igigiit yung ganitong approach natin sa West Philippine Sea, ano pa ba yung ibang options na maaari nating gawin. Ang ating pong oras, alas 5:45, babalikan ho natin ang Malacash promo. May nahuli na dyan ho sa Delpan sa Maynila. Ngayon din may ilang kalye ang isasara para sa selebrasyon ng o parada ng Wata Wata Festival. Yan po at ilan pa mga balita sa pagbabalik ng Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, 15 minuto bago alas 6 ng umaga. Magandang Umaga Pilipinas! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Delpan sa Maynila, si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Yuel, ngayon ay pinagdiriwang ang 453rd founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Kaya naman dito sa Delpan, tignan mo ang linis-linis, holiday na holiday ang vibe dito dahil walang pasok. Walang pasok sa Manila. And dahil walang pasok sa Manila, huling-huli natin na nakikinig sa radyo si ate. Ito, yan o. Bit-bit yung kanyang transistor radio. Lumang-luma. Pero, luma na ba yun o bago? Naluma dahil sa alikabok. Ang kapal ng alikabok sa ibabaw. Pangalan mo ate? Rosita Kawaling po. Ano na? Rosita Kawaling. Ate Rosita, lagi ka nakatungin sa DZRH. Opo, dahil na pag nakikinig ako ng drama sa radyo. Talagang paborito mong makinig ng drama? Kahit nung pa naman, nung maliliit pa kami, drama na sa radyo, pinapakinggan ko. Talagang avid pa ng drama. Anong mga paborito mong drama? Yung kay Chadeli po. Kay Chadeli, magpayo nung unang mga kasaysayan sa mga liham kay Chadeli. Opo. At ngayon, ngayong umaga, sino pinakikinggan mong announcer? Si Joel Reyes po. Hindi Joel Reyes. Joel po. Ay, Joel Reyes po. Magkatunog kasi, magkatunog. Palilipat yata ako sa ibang hintila dito. Si Joel Reyes. Iniisip ko na. Baka magkamali nga ako. Ayan na, si Joel Reyes, ang pinakikinggan pa sa umaga. Dahil dyan, meron ka 1,000 pesos. Yun. O, gagawin ko nilang 500 yan. Meron ka pa t-shirt ng DZRH. At meron ka rin grocery bag ng DZRH.
Sino ulit pinakikita mo, announcer? Jewel Reyes po. Jewel Reyes. Magkakamali pa ulit. Oo. Magpapalit ka na nga ng first name. Magkadikit daw Jewel. Saka Jewel. Saka Joel. Ismiyo. At syempre, lagi ka na-tune in sa DZRH. Sa mga nais yung manalo na 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nang susunod dating winner sa DZRH. Mas malakas. Promo Ars number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Maganda umaga, Pilipinas! Kung dyan ho ngayon sa Maynila ay holiday, ngayon naman ay may basaan dyan ho sa San Juan City, bunsod ho ng Wata Wata Festival. At kaugnay nga po niyan ay may ilang kalye na isasara. Ano-ano yan? RH52, Edniel Parosa. Edniel. RH52, Edniel Parosa, balikan natin yung linya at bunsod ho dun sa ilang mga kalyeng isasara dahil sa Wata Wata Festival. Diyan na ba? Babalikan ho natin ang report ni RH52 Edniel Parosa 5 minuto bago alas 6 ng umaga. Na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. Mantakin ho nyo, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ano? Ganyan kabilis ho responde ho ng Pag-ibig. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito yung proyekto ng Samira, West ng Sibera Bacolor at saka Sibera Mabalacat. Nasa loob po mismo ng township yung City Hall, mall, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi problema traffic. O sabi nga ni Malu Cabral, baha, naku, wala yan. Mabilis hong humupa ang tubig ulan dun. Kasi maganda yung drainage system. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Kung saan tatama yung dart, may pwede ho kayong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, tsaka Thailand, Ayan, kung saan natama yung dart nyo. Ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text po sa 0996-5155555 o dili kaya sa 0947-434-5555. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin ang report ni Edniel Parosa dun ho sa ilang kalye na sarado para sa parada ng Wata Wata Festival dyan po sa San Juan City ngayong umaga. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, pinaiiwasan ng pamalang lungsod ng San Juan sa mga motorista ang ilang bahagi ng mga kalsada nito, maging yung Aurora Boulevard na sakop ng syudad. Inaasahan kasi dito mapupunta ang bulto ng mga sasakyang hindi nakapapasok sa ilang kalyeng sarado na ngayong umaga. Dahil sa Wata Wata Festival, hanggang mamayang tanghali, hindi mo na madaraanan itong Pinaglabanan and Domingo, F. Santos Aurora, G. Araneta and Domingo, F. Blumentritt of Manalo at P. Parada, P. Guevara. Ito kasi yung mga dadaaran ng parada para sa prosesyon ni San Juan Bautista, ang patron saint ng San Juan, para sa mga kapatid nating Katoliko. Ayun, pasado alas 5 ng umaga, mag-alas 6 na, nagsimula na rin yung mga paunang programa, gaya ng pazumba at yung susundan naman ng misa, bago ang parada maya-maya lamang, kasabay ng pinakabasaan, alas 6:45 ng umaga. Nag-abiso naman ang city government na may pasok pa rin ang mga eskwelahan sa San Juan City ngayong araw na hindi sakop ng academic week sa kabila ng basa at ilang load o road closure ngayong umaga. Paliwanag ng city government, hindi kasi deklaradong holiday ng Malacanang o ng Kongreso itong June 24 para rito sa City of San Juan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong Monday morning, June 24, 2024. 3 araw na lang po at Aliwan Fiesta na.
po ay magsisimula sa June 27 hanggang June 29. Abiso na rin po sa mga motorista na daraan ho dito sa CCP Complex para ho dun sa mga road closure. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas.